ating unang liha mga kaibigan ay galing po kay Beth. At ito ay para kay Ye ng Makati. The letter. Sabi niya, Ye, sorry kung naging mahirap ang naging relasyon natin sa loob ng 1 taon at 2 buwan. Siguro kasi madali talaga ako magalit. At madami akong sinasabi sa mga bagay-bagay tungkol sa mga nakapansin ko kapag galit ako. Sorry. Pero, ganun talaga ako eh. Madrama, may pagka-TH, emo, OA. Sorry. Hindi ko kasi maiwasan. The letter. Ginagawa ko lang naman yung sa palagay ko ay dapat kong gawin bilang kapartner mo. Gusto ko kasi talaga na maging maayos tayo para balang araw, maging maayos tayo sa magiging mag-asawa. Alam mo yan. Pangarap natin yon, di ba? Pero nahihirapan na ako. Ewan. Ayoko na masaktan na tumasa. Sorry. Alam ko nahihirapan ka rin talaga sa sitwasyon natin. Ngayon, siguro hindi lang na talaga ako kontento o makontento sa ginagawa mo para sa akin. Ganun na lang talaga siguro tayo, Ye. Sorry, sana ngayong wala na tayo, mas maging masaya ka pa para sa ibang nagmamahal sa'yo. Alam ko mas okay sa atin yung ganitong sitwasyon para sa bawat sarili natin. Huwag mo lang sanang pabayaan ang sarili mo, huwag kang magpupuyat, kakalaptap. Huwag ka rin sanang manigarilyo, mag-aral kang mabuti. Salamat sa lahat. Hindi ako nagsisisi nang piliin kita. Sabi ni Beth para kay Ye, I love you and goodbye. If leaving someone, mga kaibigan, if saying goodbye to someone would put that person into more comfortable situation, mga kaibigan, you're doing a good thing. Pag iniwan mo ang taong yan, mga kaibigan, at pag naiwanan mo siya, that person will be a better person. You are doing the right thing. But it doesn't guarantee na magiging masaya kayo para sa magiging desisyon niyo. Hindi lahat ng tama ay masaya. Hindi lahat ng mga bagay, mga kaibigan, na masaya ay tama. Timbang-timbangin po natin. May mga pagkakataon we say goodbye at okay lang, tama lang ang lahat. May mga pagkakataong maling magpaalam pero kinakailangan. Kung nahihirapan kang magdesisyon whether to hold on or say goodbye, try to look ahead. Tanong mo sarili mo, yung bang pagpapaalam ko today, kung gagawin mo siya ngayon, will I regret this 50 years from now? Or mas magiging mabuti ako? Baka kasi ngayon lang mahirap yan, pero kailangan mong gawin. That after a while, you will be okay. And you will be a better person. Ano pa man ang kahihilap na niyan, magpaalam ka man o hindi, mga kaibigan, make sure that when you leave someone behind, you say a proper goodbye. At the same time, when you choose to stay with someone, learn from all the fights, the mistakes na ginawa nyo, and grow together. Pag nagmamahalan dalawang tao, mga kaibigan, you cannot help but hurt each other. Magsasakitan kayo. Bakit naman hindi? Yun naman talaga yun. When you're in love, you will always be vulnerable to emotional pain because it's what you use to be with someone. Mga kaibigan, sa lahat po ng mga tao pinagdadaanan, well, good luck. Sana malampasan. One more letter, mga kaibigan. David Soul. Inawit rin ito ni Piolo Pascual. Mga kaibigan, don't give up on us, baby. Ayo. The letter. Don't give up on us, baby. The letter. Basahin niyo yung mga ganito, mga kaibigan. Ay padala po ni Zoe, 30 years old, para kay Sebastian, 36 anyos, of Pasay. Yung ating sender is all the way from Ontario, Canada, mga kaibigan. At sabi dito, The letter. Mahal,
Walang hanggan ang pasalamat ko at natagpuan kitang muli. Nakakapagtaka dahil parang hindi 10 taon na nakaraan mula nung tayo magkita. Dahil kung paano tayo dati ay ganun pa rin naman ngayon. Mas nahigitan pa natin. The letter. Mahal, malayo tayo sa bawat isa ngayon at marami ang mga pangailangan mo ang hindi ko kayang ibigay, pero alam ko na hindi yon ang magiging hadlang sa anumang nasimulan natin. Nagpapasalamat din ako dahil madalas ang pagiging pasaway ko lately, but still you never give up on me. May pagkakataon na pakiramdam ko nasasagad ko na ang pasensya mo pero andyan ka pa rin. Sebastian, mahal ko, madalas mong sabihin na kahit kaaway ko ang mundo, ikaw pa rin ang mag-iisang kakampi ko. Basta mahal ko, sa lahat ng pagkakataon, kampi tayo ha. Walang iwanan, mahal ko, I love you. Sebastian, I will always love you. It's me, Zoe of Ontario, Canada. Wow! Mga kaibigan ako, I always fall in love pag ang binabasa o pinapakinggan ko ang kwento ng buhay o pag-ibig ay something that talks about commitment. Somebody committing herself, himself, to a long-term relationship. It's not always an assurance that it will come true, mga kaibigan. Wala namang sigurado sa pag-ibig. Pwedeng you can go to bed tonight na mahal mo yung tao and you wake up the following day na wala na yung pagmamahal. Very mysterious, random, brutal, and amazing emotion ang pagmamahal, mga kaibigan. Extreme, ika nga. Pwedeng mahal na mahal mo ngayon bukas, ni maamoy yung makita ayaw mo na. Nasabi ko ito, mga kaibigan, a few days or few weeks ago, ang pag-ibig, mga kaibigan, especially when you talk about somebody sa buhay mo, it's all about hello and the goodbye. The moment you welcome that person sa buhay mo, that's very significant. At saka yung pagkakataon na magpapaalam ka na. Saan man siya pupunta. The most important thing, ang pinakamahalaga, yun nangyari sa pagitan ng hello at goodbye. Paano nyo ba ginugol ang bawat sandali na magkasama? It's never about the journey. Sabi nga ng kaibigan ko si Justin Taylor. It's never about the destination, ika. It's about the journey. Kamusta ka sa kabuuan ng biyahe? Did you learn anything? Kasi pagdating mo sa dulo, pare-pareho tayo nang aabutan doon. It's the end. But, anuman ang mukha ng kaduluduluhan, ang magbibigay sa'yo ng kulay niyan kung paano naganap yung kalagitnaan ng lahat. If you will get there sa kaduluduluhan, ng malungkot ka dahil hindi mo pinahalagahan o hindi mo binigyan ng importansya magkaroon ng mabuting journey. But if you choose na bumiyahe ng matiwasay, especially with someone you love, umabot ka man sa dulo, you will be a happy person. Okay, begin up next yung ating Papa Jack's Wild Confessions. It's 8326171 or 1-800-10-100-LOVE. Baka kapiling niyo po yung mga mahal niyo ngayon. Mag-I love you naman kayo. O baka naman, mga kaibigan, yung mahal mo, hindi mo na alam kung mahal ka pa. Bilangin mo yung tama more than the wrong ones. You'll get by. At least panibagong gabi malalampasan mo. Sa mga nilalang mga kaibigan na piniling gumawa ng mali para lang maging masaya, sa mga nilalang na piniling gumawa ng kamalian just to be with someone na minamahal nila, yung mga taong amot sa buhay, tsaka na ako mag-iisip-isip, ay importante masaya ako ngayon. Tsaka na ako magagawa ng desisyon kung tama o mali ito. Kapag umiiyak na ako, good luck. Para po sa ating lahat na nagmamahal, ano man ang kulay at mukha ng pag-ibig para sa'yo. Side A, The letter. The letter. The letter. Forevermore. Good morning, I am Papa Jack.